Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, nasa isang maliit na volunteer center ako habang kinukwento ko to. Hindi to malaking foundation. Isang simpleng lugar lang sa gilid ng lungsod. May lumang gate, ilang silid-aralan, maliit na opisina at bakuran na halos araw-araw puno ng ingay ng mga bata. Mga batang iniwan ng magulang. Mga batang lumalaki sa lolo at lola. May ilan na nasa shelter. May ilan na may magulang pa pero matagal nang walang naghahanap. Tuwing Sabado pumupunta ako rito. Nagtuturo, nakikinig, nakikipaglaro. Minsan nagdadala ng pagkain at minsan wala akong ginagawa kundi maupo at makinig sa mga kwento nila. Kanina habang may drawing activity, may batang lalaki na lumapit sa akin. Tinuro niya yung picture niyang may 3 stick figures. Sabi niya, "Kuya, ito ako. Ito si Mama. Tapos, ito yung tatay ko." Tinanong ko kung kasama ba nila. Sabi niya, "Hindi po. Pero baka balang araw, piliin niya rin kami." Hindi ko agad alam kung ano isasagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil matagal ko ring inisip ang tanong na yun. Lumaki akong anak sa labas. Buong buhay kong pinaniwalaang iniwan kami ng tatay ko para bumuo ng ibang pamilya. Kaya sanay akong may kulang. Sanay akong hindi unang pinipili. Sanay akong marinig na baka next time. At kahit sa love life, parang lagi akong dumarating ng huli. Kaya hindi ko rin namalayan kung kailan ako tumigil umasa. Hanggang dumating yung panahon na may nakilala akong tao. Hindi siya dumating para iligtas ako. Hindi rin siya dumating para punan lahat ng kulang sa buhay ko. Pero siya yung unang taong nagparamdam sa akin na pwede palang piliin ang buo. Pwede palang may taong hindi ka ikakahiya. Pwede palang may taong mananatili. At sa unang pagkakataon, naniwala ako na baka hindi habang buhay akong magiging pangalawa. Akala ko yun ang simula ng pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam na minsan, hindi pala sapat ang pagmamahal para manatili ang dalawang tao. May mga pagkakataong may katotohanang mas matagal nang namumuhay kaysa sa pagmamahal. At kapag dumating yun, kahit gano'n nyo kamahal ang isa't isa, may mga bagay na hindi kayang ibalik ng kahit anong pagpili. Excuse me po, dito po ba ilalagay yung mga pang-drawing? Oo, Miko, doon muna sa kabilang mesa. Ikaw muna sa drawing activity. Okay po. Kuya, marunong ka mag-drawing? Ah, hindi. Magaling lang ako magpanggap na marunong. Eh bakit nag-volunteer ka? Hindi ko rin alam. Baka gusto ko lang ma-feel na may silbi ako minsan. Ang seryoso naman. Sorry. Joke lang, tara. Drawing tayo. Kuya, wala po akong lapis eh. Ito. Ah, salamat. Walang naman. Mukhang matagal ka na rito ah. Mukha na ba ako employee? Hindi naman. Mukha kang yung taong kabisado na lahat ng pangalan ng bata. Medyo. Ah, first time ko kasi. Halata nga. Grabe. Ganun ba ako ka-obvious? Hindi ka pa marunong tumawag ng guys ng isang beses para sabay-sabay makinig lahat. Ang hirap pala ng trabaho nyo, no? Hindi trabaho. Bakit ka bumabalik? Ewan. Sandali lang sana sa una pero hanggang sa may batang magtatanong kung babalik ka sa susunod. Tapos, babalik ka na. Delikado pala. Bakit? Kapag nasanay ka sa mga tao, mahirap umalis. Mukha kang maraming alam tungkol doon. Hindi naman. Sanay lang siguro ako na may umaalis. Mabigat agad. Sorry,
Hindi ako magaling sa first impression eh. Okay lang. Basta nakakapagod yung sobrang saya agad tapos hindi totoo. Kuya Clint! Tingnan mo yung drawing ko! Wow! Sino tong tatlo? Ako, mama at saka tatay. Kasama mo lagi tatay mo? Hindi po. Pero nilagay ko pa rin. Bakit po kayo tumahimik? Wala. Maganda lang yung drawing mo. Kuya Miko, ilan kayo sa bahay? 2. Ako, tsaka si Mama. Eh, nasan po tatay mo? Busy siguro. Okay po. Ang galing mo. Saan? Sumagot nang hindi nagsisinungaling pero hindi rin nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung compliment yun eh. Hindi rin. Ikaw, complete family? It's complicated. Ah, Hindi ka na magtatanong? ayoko. May mga bagay na mas okay ikwento kaysa inuusisa. Okay ka pala kausap eh. Hindi madalas sinasabi sa akin yan. Bakit naman? Kasi tahimik ako. Kapag tahimik ka, iniisip ng tao wala kang kwento. O baka marami ka lang talagang tinatago. Aray. Okay, volunteers, tapos na tayo. Oh, pauwi ka na? Oo, Saan? QC. Uy, same. Tara, sabay na tayo. Bilis mo magaya. Bakit? Mabilis ka rin bang tumanggi? Hindi Nagulat lang. Hindi sanay. Hindi sanay sa... Yung mga nag-aaya. Alam mo, hindi kita kilala. Pero mukhang matagal ka ng pagod. Nakakapagod pala kapag sanay kang laging di pinipili. No? Alam mo, hindi ko alam pinanggalingan nun. Pero sana wag mong isipin na habang buhay ganun. Ang dali sabihin eh. Oo, pero minsan nagsisimula sa simpleng bagay. Gaya ng, Gaya ng may taong magsasabing, tara, sabay tayo buhay, ganun. corny mo. Effective ba? Hindi pa. Okay, may next Saturday pa naman. Alam mo, ang weird no? Parang kanina lang, hindi naman tayo magkakilala. Tapos ngayon pakiramdam ko may mga nasabi akong hindi ko naman basta sinasabi sa tao. Hindi naman sa madaldal ako. Kabaligtaran nga eh. Sanay nga akong may mga bagay na ako lang nakakaalam tapos hahayaan ko na lang lumipas. Siguro kasi, hindi mo naman kailangan magpanggap buong araw. Napansin ko kanina, nung kasama mo yung mga bata, hindi ikaw yung taong pilit magpatawa o magmukhang okay. Tahimik ka lang pero nandun ka talaga. At minsan, mas komportable kausap yung mga taong hindi nagmamadaling maintindihan ka. Hindi ko alam kung compliment ba yan o ino-observe mo lang talaga ako buong hapon. Pero, gets ko. Minsan kasi nakakapagod din yung pakiramdam na kailangan lagi mong ipakita na okay ka para hindi ka tatanungin. Tapos kapag matagal mo na ginawa, nasasanay ka na. Hanggang sa, ayun, hindi mo na alam paano maging totoo sa tao. Oo. Tapos darating yung punto na kahit may gustong lumapit, hindi mo na alam paano papapasukin. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil nasanay ka nang hindi umaasa na may mananatili. At nakakalungkot isipin na may mga taong mabait naman, pero hindi marunong humingi ng kasama. Alam mo, hindi ko alam ba't ko sasabihin to sa taong ilang oras ko palang nakikilala. Pero minsan, naiinggit ako sa mga taong natural lang sa kanila na maniwala na mamahalin sila. Kasi ako, pakiramdam ko lagi akong may kailangan patunayan bago ako piliin. Sana dumating yung araw na may makakapagparamdam sa'yo na hindi mo kailangang magpakahirap para piliin. Na may mga taong darating at mananatili hindi dahil naging sapat ka, kundi dahil pinili ka nila kahit wala kang kailangang baguhin sa sarili mo. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula.
Wala namang isang eksenang pwede kong sabihing doon nagbago lahat. Walang dramatic na unang hawak ng kamay. Walang biglang aamin. Wala ring araw na pareho kaming tumigil at nagsabing may iba nang nangyayari. Ang alam ko lang, bumalik ako nung sumunod na linggo. Tapos bumalik ulit. Hanggang sa hindi ko na namalayang naging parte na siya ng routine ko. Nagsimula sa simpleng sabay magligpit ng gamit pagkatapos ng volunteer work. Tapos, naging sabay kumain. Hanggang sa dumating sa puntong may mga araw na hindi volunteer day pero magkikita pa rin kami. Minsan nagkakape, minsan maglalakad lang. Uupo sa park at manonood ng mga taong dumadaan habang kung ano-anong walang kwentang bagay ang pinag-uusapan. At nakakagulat pala kapag may taong hindi nagmamadaling kilalanin ka. Hindi niya ako pinipilit magkwento. Hindi niya ako kinukulit kapag tahimik ako. Hindi rin niya tinatanong kung bakit may mga araw na bigla akong nawawala sa usapan. Nandun lang siya. At sa hindi ko maintindihang paraan, naging komportable ako. Unti-unti kong napansin na hindi na ako nag-iisip ng dahilan para umuwi agad. Hindi na ako nag-iisip kung istorbo ba ako. Hindi na ako naghahanda sa isip ko na baka isang araw, mawala rin siya. Kasi si Clint, may kakaibang paraan ng pananatili. Hindi malaki, hindi maingay, pero consistent. Kapag sinabi niyang pupunta siya, pupunta siya. Tatawag siya, tatawag siya. Kapag sinabi niya magkikita kami, hindi ako maghihintay ng walang kasiguraduhan. At para sa ibang tao, baka normal lang yun. Pero para sa taong lumaking sanay na hindi pinipili, malaking bagay pala yung may taong hindi ka pinaghihintay. Hindi ko na namalayang dumating sa puntong hinahanap ko na yung presence niya sa ordinaryong araw. Kapag may nakita ako nakakatawa, siya yung gusto kong sabihan. Kapag pagod ako, siya yung gusto kong makita. At doon ako nagsimulang matakot. Hindi dahil may mali, kundi dahil masaya ako. At kapag matagal kang nasanay sa pagkawala, nakakatakot pala maging masaya. Kasi may parte sa'yo na naghihintay na baka may kapalit. Pero sa pagkakataong yon, pinili kong wag muna matakot. Pinili kong hayaan yung sarili kong maniwala. Na baka sa unang pagkakataon, may taong hindi darating para dumaan lang. Alam mo, hindi ko pa rin gets hanggang ngayon. Hindi naman tayo nagkaroon ng moment na parang sa pelikula. Walang umamin, walang nagsabing, gusto kita, habang umuulan. Parang isang araw lang, normal na inaabangan kita. Tapos isang araw din, normal na iniisip kong may gusto akong ikwento tapos ikaw agad naiisip ko eh. Siguro kasi hindi naman lahat ng seryosong bagay dumadating ng maingay. May mga bagay na mararamdaman mo na lang na nandyan na. Parang dati okay ka naman mag-isa. Tapos bigla mong mapapansin, mas okay pala pag may isa pang kasama. Ang nakakainis pa, hindi ko na malayan. Nung una, iniisip ko mabait ka lang eh. Tapos bigla akong napansin, kabisado mo na order ko. Alam mo, kapag tahimik ako, pagod ako. Kapag maingay ako, may iniisip ako. Hindi ko alam kung kailan mo napansin lahat yun. Hindi ko rin alam. Pero kapag importante sa akin yung tao, napapansin ko. Hindi effort sa pakiramdam. Parang gusto mo lang tandaan, ganun. Grabe. Hindi ako sanay na may nakakapansin ha. Kadalasan kasi, ayun, kapag tahimik ako, iniisip ng tao na okay lang ako eh. Hindi lahat ng tahimik okay. May mga taong tahimik kasi sanay nang walang nagtatanong. Alam mo, minsan iniisip ko baka hindi ako pang relasyon. Kasi sobrang sanay ako mag-isa eh. Hindi ako marunong humingi. Hindi ako marunong magreklamo. Tapos minsan napapaisip ako kung kaya ba akong mahalin ng hindi ako kailangang ayusin. Alam mo kung anong napansin ko sa'yo? Hindi ka mahirap mahalin. Pagod ka lang. At magkaiba yun. Huwag ka nga magsalita ng ganyan.
Mahirap na masanay. Hindi kita sinasanay, no? Pinapaalala ko lang. Dessert? Hindi ako mahilig eh. Alam ko, pero umorder na ako. Ha? Last week, sabi mo hindi ka umorder kasi nanghihinayang ka sa gastos. Pwede naman kasi kamong wala. Hindi dahil ayaw mo, kaya umorder na ako. Ang weird mo. Naalala mo pa yun. Naaalala ko. Clint, may tatanong ako pero sabihin mo kung ayaw mo. Sige, Close ba kayo sa pamilya mo? okay naman. Yung okay mo parang hindi okay ah. Hindi naman. Kumbaga, normal lang. Ayoko mang usisa. Curious lang kasi parang hindi ka madalas magkwento tungkol sa kanila eh. Hindi naman sa ayaw, hindi lang siguro ko sanay. Gets. Ako kasi kami lang ni mama eh. Kaya medyo curious ako kapag may ibang setup. Alam ko, nakwento mo na. Ikaw, close kayo ng tatay mo? Hindi ko alam. Sorry. Hindi, okay lang. Hindi lang madaling sagutin. Hindi ba kayo magkasundo? Hindi rin ganun. Wala namang malaking away, wala ring dramatic na nangyari. May mga bagay lang sa pamilya na hindi na pinag-uusapan. At kapag matagal mo nang hindi binubuksan, natututo ka na lang mabuhay sa kung anong meron. Parang may gusto kang malaman pero tumigil ka na. Oo, parang ganun na nga. Tungkol ba sa tatay mo? May mga tanong akong matagal ko nang tinigilan kasi minsan, mas madaling mabuhay kapag hindi mo alam. Alam mo, gets kita. Hindi pareho pero gets. Kasi may mga tanong din ako noon eh. Hanggang sa napagod na lang ako, hindi dahil okay na. Napagod lang. Kaya siguro hindi ka nakakatakot kausap. Hindi mo hinihila palabas yung mga bagay na hindi pa handa. Kasi alam ko yung pakiramdam na gusto mo magsalita pero ayaw mo muna. Salamat. Sa hindi pagpilit. Sa pananatili kahit hindi mo alam lahat. hindi ko naman kailangan malaman lahat eh. Hindi naman yun yung sukatan. Basta, huwag mo lang akong hayaang magmukhang tanga kapag may problema ka. Yun, ganun lang. Sige, deal. At ikaw rin, kapag pagod ka, sabihin mo. Huwag puro okay lang. Mahirap. Turuan kita. Libre ba? Hindi, no? May kapalit. Ano? Susunod na date, ikaw naman na plano. So official na pala talaga. Medyo matagal na. Hindi mo lang inaamin. Hindi ko alam kung kailan naging 2 taon. Kapag iniisip ko ngayon, parang ang bilis. Parang kakagaling lang namin sa unang volunteer day. Umuuwi lang kami ng sabay. Parang kakasimula lang naming masanay sa presensya ng isa't isa. Pero ganun pala kapag peaceful ang pakiramdam. Hindi mo namamalayan ang oras. Hindi dahil mabilis, kundi dahil wala kang minamadaling tapusin. Sa loob ng 2 taon, walang malaking eksenang nangyari. Walang dramatic na hiwalayan at balikan o kahit araw-araw na surprise. Walang perpektong relasyon. May tampuhan. May mga araw na tahimik siya. May mga araw na ako naman yung lumalayo. May mga araw na pagod kami pareho. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko naramdamang kailangan kong habulin.
Hindi ko kailangan hulaan kung gusto pa ba niya ako. O kaya kailangan magbawas ng sarili para lang magkasya sa buhay ng ibang tao. Kasi si Clint, hindi siya maingay magmahal. Hindi siya yung lagi nagsasalita. Pero siya yung tipo ng taong magme-message pag nakauwi ka. Yung magtatabi ng pagkain dahil alam niyang hindi ka pa kumakain. Yung maaalala kung alin ang ayaw mo at alin ang gusto mo kahit hindi mo sabihin ulit. Para sa ibang tao, maliit lang yun. Pero para sa taong lumaking sanay maging pangalawa, napakalaking bagay pala ng consistency. May mga gabi na mag-uusap lang kami ng matagal tungkol sa trabaho, sa mga batang nakilala namin sa volunteer center, sa mga lugar na gusto namin puntahan. Minsan tungkol sa bahay, minsan tungkol sa pagtanda, at minsan tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari pero parang gusto na naming paniwalaan. Na balang araw baka magkaroon ng sariling lugar. Hindi habang buhay, trabaho lang. Nakakatawa nga kasi dati hindi ako marunong mangarap ng malayo. Pero nung dumating si Clint, nagsimula ako magsabi ng mga linyang, kapag dumating yung panahon, kapag magagawa na natin, kapag handa na, yun, mga ganun. At doon ko napansin, hindi na pala ako nag-iisip kung kailan siya aalis. Hindi ko na inaabangan kung kailan magbabago ang isip niya. Kasi sa unang pagkakataon, hindi ko maramdamang reserba ako. Hindi ko naramdamang kailangan kong patunayan na karapat-dapat akong mahalin. Pinili niya lang ako. At hindi ko alam na minsan, yung mga panahong pinakapanatag ka, yun din pala yung mga panahong hindi mo alam na papalapit na yung mga tanong na hindi pa nasasagot. Nasa cafe na ako. Yung usual na pwesto natin ha. Hindi pa ako mo-order para hindi mo masabing lumamig na naman pagkain mo. Ang bait mo naman ngayon. May kailangan ka ba? Wala, bumabawi lang. Ikaw lagi may effort eh. Delikado yung mga ganyang linya, ha? Parang may kasunod na gastos. Wala nga. Gusto lang kita makita. 3 araw na rin oh. Grabe sa 3 araw. Parang nasa abroad ako. Ikaw rin naman. Ikaw unang nag-message kagabi no. Hindi ko na maalala. May ebidensya. Uburahin mo. Hindi, pang blackmail. Mga 20 minutes papunta na ako. Sige, may gusto ka bang idagdag na order? Yung usual. Tapos... Oh, wala. Pagdating ko na. Hoy, ayoko nung ganyang parang sinasabi mo na may sasabihin ako. Kinakabahan ako ha. Hindi naman masama. Promise. Ang dami ng nasirang buhay sa linyang may sasabihin ako. Hindi proposal. Basta kalma ka lang. Alam mo, masaya ako. Bigla? Oo, hindi ko lang sinasabi madalas. Kasi dati, wala naman akong inaabangan eh. Ngayon meron na. Pagdating ko, yayakapin kita. Kadiri, public place. Siyempre, pasimple lang, discreet. Sige na, ingat ka. See you! Sir, here's your order po. Sige, salamat. May kasama pa po kayo? Oo, parating na siya. Mahilig lang malik ng konti. Nasaan na kaya yun? Ma-message nga muna. Nasaan ka na? Ay. Clint, pang ilang message ko na to. Wala pa ring reply. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Uy, hindi ka naman ganito. Sir, okay ka lang? Oo. May hinihintay lang.
Hello? Sino to? Hello? Ikaw po ba si Miko? Opo, sino po sila? Pasensya na po. Emergency contact po kayo sa phone ng pasyente. May aksidente po kasi na... Sandali, anong pangalan? Clint po. Hindi po. Kausap ko lang papunta siya rito. Nasa ospital na po siya ngayon, sir. Pwede po ba kayong pumunta kaagad dito? I-message ko na lang po yung complete address ng ospital. Sige po, punta na po ako. Sir? Paki-cancel na lang, hindi na kami kakain. Hindi pwede. Hindi tayo yung gantong kwento. Hindi ngayon. Hindi. Taxi! Taxi! Clint, sagutin mo, Clint! Sabihin mo lang na scam yun na mali. Kahit murahin mo lang ako, sagutin mo, Clint! The subscriber cannot be reached. Please try again later. Please proceed to the emergency room. Sir? Yung pasyente, Clint Silverio po ang pangalan. May tumawag sa akin, nasan siya? Relation to the patient? Partner. Third floor. Ikaw si Miko? Opo, partner niya. Ako ang nanay ni Clint. Kamusta po siya? Inaayos pa. Pwede ko po ba siyang makita? Pasensya na. Pwede ko bang malaman ang buong pangalan mo? Miko Santiago po. Nanay mo? Sinong nanay mo? Liza po. Bakit po? Roberto, anong nangyayari? Sir, may problema po ba? Ilang taon ka na? 31 po. Roberto, ano bang nangyayari? Hindi pwedeng ikaw. Hindi ko agad naintindihan kung anong nangyari sa ospital. Sa totoo lang, wala naman akong oras mag-isip nun. Ang buong isip ko kasi nasa iisang bagay lang. Si Clint. Kung okay ba siya, kung gaano ba kalala, kung kailan ko siya makikita. Kaya nung tinanong ako ng tatay niya ng pangalan, hindi ko naman yung inisip na kakaiba. Normal lang. Magulang siya. Malamang gusto niyang malaman kung sino yung taong tinawagan ng ospital. Pero iba yung sumunod. Nung tinanong niya pangalan ng nanay ko, nung tinanong niya edad ko, nung biglang tumahimik, nung parang nawalan siya ng kulay, nung tumingin siya sa akin na parang may matagal na siyang kinatatakutan na biglang tumayo sa harap niya. Hindi ko maintindihan. At mas lalong di ko maintindihan kung bakit wala ring makasagot. Parang may alam silang lahat na hindi ko alam. At unang beses kong naramdaman na may usapang mas malaki kaysa sa aksidente. Na parang may tanong na matagal lang umiikot sa pamilyang yon. At hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, nadamay ako. Hindi ko pa alam ang sagot nun. Hindi ko pa alam kung bakit ganun tumingin sa akin yung tatay ni Clint. Hindi ko rin alam na yung gabing akala kong matatakot akong mawalan. Yun din pala yung gabing malalaman kong may mga pagkawala
na matagal nang nangyari bago pa kami magkakilala. At habang nakaupo ako sa labas ng emergency room, unang beses kong naramdaman na baka hindi aksidente ang dahilan kung bakit nagbago ang mukha ng mga taong nasa harap ko. At hindi ko alam na sa susunod na mga oras, may katotohanang magpapabago sa lahat ng alaalang meron ako tungkol sa sarili ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Too late. May mga gabing pagkatapos mangyari, hindi mo na maalala kung paano ka huminga. Naaalala mo lang na nandun ka, nakaupo, naghihintay, at may pakiramdam na may mali pero hindi mo pa alam kung ano. Nasa ospital pa rin ako nun. Nandun pa rin si Clint. Hindi ko pa rin siya nakikita. At sa totoo lang, yun lang dapat ang iniisip ko. Pero habang tumatagal, mas bumibigat yung ibang bagay. Hindi yung aksidente, kundi yung mga mukha ng pamilya niya. Lalo na ng tatay niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi siya natatakot para sa anak niya nung mga sandaling yun. Parang may iba siyang kinakaharap. Parang may matagal ng tanong na biglang nagkaroon ng muka. At di ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko, ako yun. Pinilit kong wag isipin. Sinabi ko sa sarili ko na baka shock lang. Pagod, gulo. Pero habang nakaupo ako doon, may mga alaalang hindi ko naman hinahanap na kusang bumabalik. Naalala ko si Mama. Hindi siya madaldal tungkol sa nakaraan. Lumaki akong sanay na kami lang. Kapag nagtatanong ako tungkol sa tatay ko nung bata ako, iba-iba sagot niya depende sa edad ko. Nung bata ako, sabi niya, malayo lang siya. Nung medyo tumanda, may iba na siyang buhay. Nung naging mas matanda pa, hindi lahat ng tao marunong maging magulang. Pagkatapos noon, tumigil na ako magtanong. Hindi dahil nasagot ako napagod lang. Naalala ko rin na may mga pagkakataong may sasabihin sana si Mama, tas hindi niya tinutuloy. May mga beses na tatanungin niya kung masaya ba ako, kung galit ba ako sa taong hindi na natili. At lagi ko sinasabing, hindi. Kasi paano ka magagalit sa taong di mo naman nakilala? Pero ngayon, habang nakaupo ako sa ospital na yon, unang beses ko naisip, may mga tanong bang hindi niya sinagot? Hindi para protektahan sarili niya, kundi para protektahan ako? Tapos biglang bumalik sa isip ko yung tanong ni Clint nung mga nakaraan. Yung pag-iwas niya kapag usapang tatay. Yung mga pagkakataong parang may gusto siyang sabihin pero hindi natutuloy. Yung linyang sinabi niya na hindi ko masyadong pinag-isipan noon. Na may mga tanong na mas madaling iwan kaysa sagutin. At sa unang pagkakataon, natakot akong malaman. Kasi pakiramdam ko, may papalapit na sagot. At kahit hindi ko pa alam kung ano, pakiramdam ko hindi na siya yung klaseng sagot na magpapagaan. Pakiramdam ko, kapag nalaman ko na, may mawawala. Sir, ano pong ibig sabihin nun? Roberto, tama na. Hindi ito oras. Hindi po. Hindi pwedeng ganun. May sasabihin kayo tapos di nyo tutuloy. Ano, may nangyari po ba? May kinalaman po ba to kay Clint? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan Simulan nyo sa totoo. Roberto, wag ngayon. Hindi pa tayo sigurado. Sigurado po ba sa ano? Bakit parang ako lang di nakakaalam? Kilala ko ang nanay mo. Ano po? Kilala ko si Lisa. Matagal na. Kilala? Paanong kilala? Ano, magkatrabaho po ba? Magkapitbahay? Magkamag-anak? Hindi. Nagkaroon kami ng relasyon. Ano? Roberto, tama na. Matagal ng panahon yon. Bago pa ipanganak si Clint. Hindi ko maintindihan eh. Anong koneksyon nun sa akin? Matagal ko nang alam na meron siyang anak. Hindi. Hinahanap kita noon.
Hindi para kunin. Hindi para guluhin ang buhay ninyo. Pero alam kong nandyan ka. Alam kong lumalaki ka. Hindi! Hindi niyo pwedeng sabihin yan basta. Hindi niyo pwedeng sabihin yan habang nandito ako naghihintay sa taong mahal ko! Miko, Ano? Anong paliwanag? Miko, Alam ng nanay ko? oo. Matagal niyo nang alam. Oo. At wala kayong ginawa. Akala ko yun ang tama eh. Para kanino? Para sa pamilya niyo? Ha? Para sa konsensya niyo? Para hindi magulo? Natakot lang ako. At ako? Hindi ba ako natakot buong buhay? Hindi niyo alam anong pakiramdam na lumaki na walang sagot. Hindi niyo alam anong pakiramdam tanongin yung sarili ko. Bakit hindi ka pinili? Miko, Clint, bakit ka lumabas ng ward? Kamusta ka? ano nangyayari? Naririnig ko kayo kaya pinilit ko maglakad. Sabihin mong hindi totoo. Ano? Hindi. Nung bata ako, alam kong may anak sa labas si Papa. Hindi ko lang alam kung sino. Ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wag niyo sabihin! Miko, Wag! Buong buhay, akala ko may kulang sa pamilya namin. Hindi ko alam. Ikaw pala yun. Hindi! Hindi! Miko, Sabihin mong mali! Sabihin mong may ibang paliwanag! Hindi tayo nagkamaling magmahal. May taong nagkamaling magsabi ng totoo. Nahihilo ko. Nurse! Nurse! Hindi ako umalis agad sa ospital. Hindi dahil may hinihintay pa ako. Hindi rin dahil may gusto pa ako marinig. Sa totoo lang pagkatapos nun, parang hindi na gumagalaw ng maayos ang isip ko. Naririnig ko pa yung mga boses, pero parang hindi na sila pumapasok. Parang may bahagi sa akin na biglang tumigil. Ang hirap ipaliwanag. Kasi nung gabing yun, wala namang nawala sa harap ko. Nandun pa si Clint. Humihinga. Buhay. At ako rin. Pero pakiramdam ko may namatay. At hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung paano ipagluluksa ang isang tao na buhay pa. Hindi ko alam paano hahawakan yung 2 taon ng buhay ko na pinaniwalaan ko lahat ng pagtatago ng katotohanan. Ang mas masakit, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong umiyak dahil nasasaktan ako bilang taong nagmahal? O dapat ba akong umiyak dahil may kapatid pala akong hindi ko nakilala ng tama? Hindi ko alam. At habang pilit kong iniisip, mas lalo lang gumugulo. Kasi kapag iniisip kong kapatid ko siya, parang binubura ko lahat ng naramdaman ko. Pero kapag iniisip kong mahal ko siya, parang may mali. At unang beses kong naintindihan na may mga sakit na hindi mo alam sa nilalagay. Kasi wala silang tamang pangalan. Naalala ko lahat. Yung unang volunteer day, unang sabay umuwi, unang beses na may naghintay sa akin. Yung mga simpleng date, mga plano, mga gabi na pinag-usapan namin yung future na hindi naman pala pwede mangyari. At ang pinakamasakit, wala naman kaming ginawang masama. Hindi namin alam. Hindi namin pinili. Wala kaming niloko, wala kaming sinaktan. Nagmahal lang kami, gamit yung katotohanang binigay sa amin. Tapos biglang may dumating na katotohanang mas matagal palang nabubuhay kaysa sa pagmamahal. At doon ko unang naramdaman na pwede palang mabasag, hindi lang ang puso. Pwede palang mabasag pati pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi buong buhay ko, akala ko alam ko kung sino ko. Anak sa labas, tahimik, hindi pinili. Tapos sa loob ng isang gabi, naging anak, naging kapatid, at nawala ng taong mahal. At hanggang ngayon, di ko pa rin alam alin doon ang dapat kong unang ilibing. Please proceed to the emergency room.
Isa lang ho muna at wag ho sanang magtagal. Kailangan pa niyang magpahinga. Miko, ikaw na. Dito na lang muna kami sa labas. Ako po? Ikaw ang hinahanap niya kanina. Matapos niyang mahilo at ibalik dyan sa kwarto. Ang tagal mo. Galit ka ba? Hindi ko alam. Lumapit ka. Hindi kita maaabot dyan. Umiyak ka ba? Hindi. Hindi pa. Sinungaling. Bakit? Bakit di mo sinabi? Ano? Yung tungkol sa kapatid. Yung tungkol sa pamilya mo. Yung tungkol sa lahat. Kasi hindi ko alam. Pero alam mo may kapatid ka. Alam ko. Pero hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam na ikaw. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig yun? Ha? Na yung taong buong buhay kong hinintay na pumili sa akin. Biglang hindi ko na alam kung anong itatawag ko. Alam ko. Hindi. Hindi mo alam. Kasi hindi ikaw yung nakatayo sa labas habang sinasabi sa'yo na mali pala lahat ng alaala mo. Hindi ikaw yung nag-iisip ngayon kung dapat bang ipagluksa yung... Tama. Hindi ko nga alam. Pero alam ko yung pakiramdam na biglang may bumago sa buong buhay mo. Sana hindi na lang tayo nagkita. Hindi mo talaga gustong sabihin yan, Miko. Gusto kong paniwalaan na hindi. Pero kapag iniisip ko, kung hindi tayo nagkita, hindi tayo aabot dito. Hindi ko mamahalin yung taong hindi pala dapat. Hindi magkakaganito. At kung hindi tayo nakita, hindi rin kita makikilala. Clint. Pakinggan mo muna oh. Kasi baka hindi ko na masabi ulit. 2 taon akong naging masaya. Hindi perpekto. Hindi madali, pero totoo. At ayokong burahin mo yun. Paano hindi buburahin? Paano ko babalikan yung mga araw na yun na hindi ako nasusuka sa sarili ko? Huwag mo lagyan ng kasalanan yung bagay na wala naman tayong alam. Pero nangyari eh. Oo, nangyari. Pero hindi tayo yung nagsinungaling. Hindi ko alam paano mabuhay pagkatapos nito. Mabubuhay ka. Huwag mo akong kausapin na parang aalis ka. Huwag. Pagod na ako mawalan. Alam ko. Hindi mo alam eh. Kasi sa unang pagkakataon, ikaw yung taong hindi ko kinailangan habulin. Ikaw yung unang taong pinaniwala akong pwede akong piliin. Tapos ngayon, ikaw rin yung taong hindi ko alam paano iiwan. Tignan mo ako. Hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Pinagsisisihan ko lang na hindi tayo nabigyan ng pagkakataong malaman ang totoo. Ang unfair! Oo. Kasi hindi kita kayang ngamuhian eh. At mas lalong hindi ko kayang isipin na hindi naging totoo lahat. Huwag mong gawing kasinungalingan yung 2 taon para lang mabuhay ka. Paano? Miko, tandaan mo lang, hindi tayo nagkulang. Hindi tayo masama. Natatakot ako eh. Ako rin.
Huwag ka muna. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang i-promise. Clint, Pero kaya kong sabihin na salamat. huwag kang magpasalamat. Salamat sa 2 taon na pininawala mo kung mas mabuti akong tao kaysa sa iniisip. Sorry sa lahat. Sorry. Hindi namatay si Clint agad. Siguro yun yung dahilan kung bakit mas mahirap tanggapin. Kasi nagkaroon kami ng pagkakataon. Nagising siya. Nakapag-usap kami. Nakahinga ako kahit papano. Nung una akala ko yun na simula ng pagbangon. Akala ko kahit anong gulo nang nalaman namin basta buhay siya, may oras pa para intindihin lahat. Hindi ko alam na minsan may mga pag-uusap pa lang huling pagkakataon na pala na hindi mo alam. Pagkatapos sa amin mag-usap, pinapalabas muna ako ng doktor. Sabi nila kailangan siya obserbahan. May mga tama sa katawan na hindi agad lumalabas nung una. May internal bleeding. May pressure sa katawan dahil sa impact. Stable siya habang gising, pero hindi ibig sabihin nun ligtas na. Hindi ko alam lahat ng medical terms. Ang alam ko lang, may mga salitang paulit-ulit kong narinig nun. Critical, babantayan, pwede pang magbago. At kumapit ako dun sa salitang pwede. Kasi ibig sabihin may pag-asa. Nakaupo ako sa labas, hindi ko alam gaano katagal. Tahimik, pagod. At sa unang pagkakataon matapos lahat ng nalaman ko, wala na akong lakas mag-isip. Hanggang sa bumukas yung pinto, lumabas yung doktor. Hindi siya tumatakbo, hindi rin siya mukhang nagmamadali. At tinanggap ko dahan-dahan na may mga balitang hindi na kailangan sabihin. Makikita mo na sa muka, tahimik lang. Sabi nila, lumala. Nagkaroon ng komplikasyon, hindi na kinaya. Tapos na, yun lang. Walang malaking eksena, walang sigawan, walang huling habol. Kasi tapos na pala yung huling pag-uusap namin. At ang nakakagulat, hindi ako umiyak. Hindi dahil matapang ako, hindi dahil hindi masakit. Sobrang sakit lang siguro na hindi na umabot sa luha. Nakaupo lang ako. At habang iniisip kong wala na si Clint, mas malakas pa rin yung isang tanong. Kung sinabi lang ba ng mas maaga, magiging iba nga ba ang lahat? Hindi ako galit sa kanya. Hindi ako galit sa naging kami. Galit ako sa katahimikan. Galit ako sa mga taong matagal nang may alam, pero hinayaang dumating kami hanggang dun. Kasi nung gabing yon, hindi lang ako nawalan ng mahalagang tao sa buhay. Nawalan din ako ng pagkakataong maintindihan kung paano dapat ko siya mahalin bago siya mawala. Salamat at pumayag kang magkita tayo sa puntod ni Clint. Hindi ko inaasahan. Nung nag-message ako, handa na ako kung hindi ka sasagot. Hindi ako pumunta rito para ayusin lahat. Hindi rin ako pumunta rito para tawagin kayong tatay. Pumunta ako kasi ayoko nang may natitira pang salita na hindi nasasabi. Naiintindihan ko. At wala akong hinihinging kahit na ano. Mabuti. Kasi wala rin akong dala. Hindi ka patawaran. Hindi galit. May gusto lang akong tapusin. Lagi kong iniisip ko anong sasabihin ko kapag dumating ang araw na ito. Ang totoo niyan, wala akong maayos na maisip. Kasi wala namang sapat na paliwanag. Huwag niyo nang subukan. Matagal na akong tumigil maghanap ng magandang dahilan. Alam kong hindi sasapat ang sorry. Pero gusto ko pa rin sabihin, I'm sorry. Pasensya ka na. Pasensya sa lahat ng taon na wala ako. Pasensya sa katahimikan.
Pasensya na sa pagiging duwag. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Ha? Hindi yung wala kayo eh. Sanay ako dun. Ang masakit, buong buhay ko pala may taong may alam na nandyan ako. Alam ko. At wala akong depensa doon. Hindi ko kayo hinanap. Hindi ko hiniling na piliin niyo ako. Hindi ko hiniling na buuin niyo yung pamilya natin. Pero sana man lang, binigyan niyo ako ng pagkakataong malaman kung sino ako. Natakot ako eh. Akala ko kapag nagsalita ako, mas marami akong masisira. O ano nangyari? Mas marami pa rin nasira. Nung nalaman kong kayo pala, yun ang unang beses na kinamuhian ko ang sarili ko. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil nakita ko kung anong naging kapalit ng pananahimik ko. Huwag niyong isipin na may sagot akong kailangan marinig ah. Wala. Hindi ako pumunta rito para gumawa ng pakiramdam niyo. Alam ko yon. Pumunta ako kasi gusto kong malaman kung galit pa ba ako. At? Pagod na. Nung una, akala ko galit ako dahil namatay si Clint. Pero habang tumatagal, naisip ko, di naman kayo ang dahilan ba't siya na-aksidente. Di ako nasaktan dahil minahal ko siya. Nasaktan ako dahil may katotohanang pinagkait sa amin. At araw-araw kong dala yon. Wag na. Ano? Huwag niyo nang gawing parusa habang buhay. Di dahil wala kayong kasalanan, kundi dahil wala nang mababalik. Pinapatawad mo ba ako? Hindi ko alam. At ayoko rin pilitin. Pero may desisyon na ako. Hindi ko dadalhin tong galit na to habang buhay. Hindi dahil... Hindi mo ako tatawaging tatay, tama? Hindi. At sana huwag niyo ring hingin. May mga relasyon na hindi nabubuo dahil lang magkadugo kayo. Naiintindihan ko naman. Pero ayoko ring umalis dito na dala ko pa rin lahat. Kaya ito na yun. Hindi ka patawaran, hindi pagtanggap, pagbitaw lang. Salamat. Kahit hindi ako karapat-dapat. May isa lang akong hihilingin. Ano yan? Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na magsabi ng totoo sa mga buhay pa. Kasi may mga tao na hindi namamatay dahil sa aksidente. May mga taong nawawala dahil hindi nila kilala kung sino sila. May mga kwento na hindi nagtatapos sa araw na may namatay. May mga kwento na doon pa lang nagsisimula. Matagal bago ako bumalik sa dati at sa totoo lang, hindi na rin ako bumalik. Hindi dahil hindi na ako gumaling, kundi dahil may mga pangyayaring hindi ka na binabalik sa dating ikaw. Pinabago ka lang. Marami nagtatanong kung paano nangyari. Paano namin hindi nalaman? Paano kami umabot ng ganong katagal nang walang nakakapansin? Ang totoo, hindi naman kami lumaki magkasama. Hindi kami lumaki sa iisang bahay. Hindi kami lumaki na may parehong apelido. Si Clint ay lumaking anak na kinilala. Lumaki sa pamilya, dala apelido ng ama. Ako naman lumaking apelido ng nanay ko ang gamit ko buong buhay. Hindi ko nga nakilala ang ama ko. Hindi ko alam ang mukha niya. At hindi rin sinabi ng nanay ko ang buong kwento. Sa kabilang banda, alam ni Clint na may anak sa labas ng tatay niya. Pero hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam ang edad. Hindi niya alam ang muka. Para sa kanya, isa lang yung tanong na matagal ko nang tinigilang itanong. At siguro doon nagsimula ang lahat. Hindi sa maling pagmamahal, kundi sa katahimikan, sa mga bagay na inakalang mas mabuting hindi sabihin. Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang mga araw, bumalik ako sa trabaho. Natuto ulit tumawa. Natuto ulit umuwi nang hindi mabigat bawat hakbang. Pero may mga bagay na hindi na bumalik. Hindi na ako muling pumasok sa relasyon.
Hindi dahil natakot ako magmahal o dahil pakiramdam ko may mali sa akin. Hindi. Sa totoo lang, mas lalo ko naintindihan ang pagmamahal pagkatapos ng lahat. Kasi natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal kailangan tapusin sa pagsasama. May mga pagmamahal na dumadaan lang para baguhin ka. Sapat na yun. Bumalik ako sa volunteer work. Noong una, para lang malibang. Hanggang sa napansin ko, mas tumatagal ako, mas nakikinig ako, mas naalala ko yung sarili ko ng bata. At doon ako nagsimulang tumulong sa mga batang iniwan ng magulang. Hindi dahil pareho kami ng kwento, kundi dahil alam ko yung pakiramdam nang may mga tanong na walang sumasagot. Yung pakiramdam na iniisip mong may kulang sa'yo dahil may taong hindi nanatili. At sa bawat batang nakakausap ko, may paulit-ulit ako natutunan na hindi kasalanan ng bata kung tumanda siya na hindi matapang. At hindi kasalanan ng nagmamahal kung may katotohanang hindi niya nalaman. Minsan naiisip ko pa rin si Clint. Hindi na araw-araw, hindi na masakit bawat alaala. Pero may mga pagkakataon pa rin na may maririnig akong kanta. May lugar akong maradaanan, may batang tatawa, at may isip ko siya. At sa mga sandaling yon, di na ako nagtatanong kung ano ba talaga kami. Hindi ko na hinahanap kung anong tamang tawag sa namagitan sa amin. Kasi alam ko na, ang totoo, hindi naging mali ang naramdaman namin dahil hindi naman namin alam. At hindi rin nabura ang kabutihan ng 2 taon dahil sa nalaman namin sa dulo. Hindi ko na kinamuhian ang alaala namin. Hindi ko rin siya tinago. Dinala ko siya. Hindi bilang sugat, kundi bilang paalala. Na may mga taong darating sa buhay mo para turuan kang piliin ang sarili mo. Kahit hindi sila ang makakasama mo hanggang sa huli. At doon ko naunawaan, hindi lahat ng trahedya ay bunga ng maling pag-ibig. Minsan, bunga ito ng katotohanang masyadong huli nang dumating. May mga pagmamahal na hindi mali dahil sa naramdaman, kundi naging imposible lang dahil may katotohanang masyadong huli nang dumating. Nagpapasalamat at hindi mapapagod magmahal. Miko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Too late.